Utay. Mahal, palakpakan po natin ang ating pong mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin para po sa Kanya pong banal na salita sa gabing ito. Dakilan namin Diyos, makapangyarihan sa lahat manapay niyo sa gabing ito. Diyos, kami nagdadakil at nagpapasalamat sa patuloy mong paggabay sa bawat yugto ng iyong manalagawain mula pa lang sa simula. At patuloy namin nadama ang iyong pagkilo sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po Diyos sa mga buhay na mga patutuo na napakinggan namin mula sa aming mga makapatiran sa gabi ito. Ganon din sa mga awitin ng mga binabit pa ni Square, sa mga nagkaloob ng kalimay kasampung bahagit mga handog o Diyos. Sa una dalangin po ng aming dearly beloved noble pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, ang iyong huling propeta, and beloved Chardel. Langisan mo po ang iyong balingkod, ganun sa akin lamang, wala po akong magagawa. Bagi sa aming pong mga nanonood, nakikinig sa aming mga kapatiran, mga baguhan, daw aming sinasaway ang lahat ng gawa ng kaaway. Problem in the name of Jesus. Cast out in Jesus' name. Doubt, cast out in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Pagmahal, palakpak sa ating mahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. We give the highest praise, honor, and thanksgiving to our great God, Savior, Jesus Christ. Praise the Lord. We give double honor, respect to our dearly beloved noble pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, in time prophet of our loving God and beloved children and grandchildren and all family po ng ating dearly beloved noble pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida. We always remembering the vision life and teaching beloved Narabal, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, and all GMCIM UAA, manginmal sa lugar na ito na mga masisipag na ginagamit ng ating Panginoon para sa kanyang banal na gawain. Ganoon din po sa Abu Dhabi, ganoon din po sa Fujairah, sa lahat, and all brethren sa lugar na ito. Amen? Praise the Lord, mga kapatid, sa ating pong mga baguhan. Kayo man po ay narito, magi sa ating pong mga kapwa Pilipino, mahal na dyan po kayo upang patuloy po inyong abangan at bantayan ang ating banal na gawain. Kayo po'y pinagpalang lubos ng mahal na Panginoon. Mahal ko mga kapatid, ihanda po natin ang mga Biblia. Talalakayin po natin sa gabing ito, you are a disciple of Jesus. Mga mahal, ha? You are a disciple of Jesus. Ikaw ba ay disipulo ng ating mahal na Panginoon? Disipulo ng Diyos. Mga mahal, ang gandang bagay na sinasabi po ng ating mahal na Panginoon Kristo, you are a disciple of Jesus. Tayo po ay kinakausap ng ating mahal na Panginoon. Perhaps you believe in Jesus, may marahil ay hindi natin naunawaan. Hindi natin lubos na intindihan ang pagiging tunay na tinatawag na disipulo. At yung iba, mahal, ang alam lang nila na disipulo ay yung mga tinawag na mahal na Panginoon sa Biblia, ang 12 disciple. Dito, mahal, binigyan tayo ng mahal na Panginoon ng kapangyarihan sa Matthew chapter 28, verse 18 up to 20. Kindly po open the Bible, mahal, Matthew 28, verse 18 up to 20. From the Gospel of Matthew, chapter 28, verses 18, 19, and 20. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Amen. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng mga kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito'y magsiayon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. God bless you mga mahal na mga kapatid. Mahal ko sa gabing itong sabi po ng banal na kasulatan, and Jesus came and he spake unto them, seeing all power is given unto me in heaven and earth. Ibinigay na, lumapit ang ating mahal na Panginoon kay sa kanyang mga alagad, kanyang kinausap, sinabi, ang lahat ng kapamalahan ng langit sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Ang sabi ng Diyos, mahal sa kanila, kayo ay magsiyaon.
Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son of the Holy Ghost. Kayo, sabi ng ating mahal na Panginoon, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Tinutukoy, hindi lamang doon sa lugar ng ating pinanggalingang bansa. Ang ating mahal na Panginoon, mahal, napakaganda po ng kanyang pangungusap. Sabi, inyong bautismuhan sila sa pangalan ni Jesus. Yan po ay nadoon sa New Testament, Acts chapter 16, Acts chapter 2 and 38. Dito isinasabi po ng banal na kasulatan, mahal, ng ating manabayo sa kanyang disipulo, hindi sa lahat ng oras at panahon ay ako ay inyong kasama, kundi kayo ay magsiyaon at ipangaral nyo ang salita ng mahal na Panginoon. At sabi noon ng talatang 20, teaching them all to observe all things, whatever I have commanded you, and although I am with you always, even unto end of the world. Amen. Diba? Napakaliwanag po ang ang sanglibutan ay may hangganan, may katapusan ang mundong ito. Kaya inuutos ng mahal na Panginoon, mahal, ako'y sumasa inyong palagi hanggang matapos ang daigdig. Ngayon, mahal, wala na po yung 12 disciple. Wala na ang 12 alagad, mahal ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, you are disciple of Jesus. Tayo na po ang tinawag ng ating mahal na Panginoon sa ating panahon upang iparating sa buong daigdig na may nag-iisang Diyos sa langit. Perhaps you believe in Jesus. Mahalin mo, magtiwala tayo. Tayo, hindi sa ating sarili ang ating ginagawang ito. Say amen. Kung sa ating bang sarili yung ginagawa, sa mga krusada, sa mga paghayo, magpapakagutom ka, tag 10 araw, tag 20 days. Mga choir members, mahal, ito pong darating natin 50 church anniversary na idarao sa Lunita, Gransan, inuutusan lahat ng gamitin ng mahal na Panginoon. In 50 days tayo makapag-alay ng ayuno. Iba di sa amen, hindi man madiretso natin. Ibig sabihin, in all the world, makipagkaisa ang lahat dahil ito ang gagamitin ng Diyos para patuloy ipalaganap sa buong mundo. Dahil hindi lamang habang tayo nakalive doon sa Lunita Grandstand, hindi lamang doon sa ating bansa, nalalathala ang mga gawang miracle, ang magawang himala ng ating mahal na Panginoon, kundi ating nabalita sa ibayong dagat, saan mang lugar, mga minmahal, sila ay nabubuksan ang kanilang isipan. Kaya sabi naman ng Panginoon, magwawakas ang daigdig, magsihayo kayo, kayong mga alagad ko, sabi ng mahal na Panginoon, ibinigay na sa akin yung kapangyarihan ngayon, ibibigay ko sa inyo. Amen. Kaya nung bago umakyat ang ating mahal na Panginoon sa langit, yan ang kanyang pinagbilin sa kanyang mga alagad. You might even be one to attend church services. Tayo ay narito, mga mahal, regular na ginagawa natin dahil ikaw ay isang Kristiyano o hindi lamang natin ginagawa dahil kung members tayo, dahil may ginagampanan tayo sa iglesia, ginagawa natin anytime, babalik ang mahal na Panginoon. You might even be one attend the church services. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Kaya, mga mahal, ang pagtitipon ng iglesia, noon pa man. Lagi po yan, mga mahal ko, na dyan sa kanagitnaan ang ating dakilang Diyos. Sa lahat ng ginagawa ng mga Kristiyano, mga mahal, na dyan lagi ang ating mahal na Panginoon. Praise God. But is that what is the means to be His disciple? The purpose in this study is the make learn what is the involved in being the true disciple of Jesus Christ. Manginmahal, sabi rito, kapag ikaw ay tunay, ano yung kahulugan ng isang pagiging disipulo, manginmahal, makapatid, sa mahal ng Panginoon? Ang layunin, ano ang tinatalakay, ano ang ating pinag-uusapan, manginmahal, malinaw na kayo, manginmahal, ay tinalaga ng ating mahal na Panginoon, may isang kahulugan.
may isang awitin, may isang gagawin para sa ikaliligtas, mga mahal, ng buong daigdig. The definition of discipleship, ang kahulugan ng pagiging isang alagad. Kindly po, sunod na talata, Luke chapter 6, verse 40. From the book of Luke, chapter 6, verse 40. The disciple is not above his master, but everyone that is perfect shall be as his master. Hindi higit ang alagad sa kanyang guro. Datapwat ang bawat isa, pagka naging sakdal, ay nagiging katulad ng kanyang guro. Amen. Everybody say, praise the Lord. Maliwanag po, mga mahal. The word the disciple, ang salitang disipulo, mga mahal, ito'y literal. Mga mahal natin, ang ibig sabihin, tayo nag-aaral, tayo natututo. Hindi naman pwede na, estudyante ka lang, gusto mo, turuan yung teacher mo. Di ba? Hindi man pwede, mga mahal, pumapasok ka pa lang, gusto mo, mas marunong ka pa doon sa teacher mo. Napakaliwanag po, the goal of disciple, ano ba yung layunin ng mahal ng Panginoon? Mga mahal, bakit nagbuo siya ng church? Stated by Jesus himself to be like his or her teacher. Amen ba? Kaya sinasabi mismo ng ating mahal na Panginoon, maging gaya ko kayo. Sabi ng ating mahal na Panginoon sa kanya mga alagad, o lumaong kayo, umalis kayo ngayon doon, mangaral kayo ng aking salita. Ako'y aakyat sa langit. So ngayon, mga mahal, ang isang estudyante, kaya nga po mayroong estudyante, lahat naman, bago ka maging isang teacher, dadaan ka sa pagiging estudyante. So, mga mahal, kung may mga summa cum laude, may mga matatalinong estudyante, napaparangalan, pinapalakpakan, dahil may nagtuturo sa kanya. Hindi dahil magaling ka kaysa doon sa nagtuturo, mga mahal. Ang ating mahal na Panginoon, sabi, hindi higit ang isang alagad. Amen? Sa nagtuturo sa kanya. The disciple is not above his master. Palakpakan natin ang Diyos. But everyone that is perfect shall be his master. Di ba? Hindi ka maging higit, sabi doon, sa kaniyang guro, databot ang bawat isa, pagka siya naging sakdal, maging katulad niya. Katulad siya ng guro. Nakita mo ngayon? Dahil matalino, seryoso isang estudyante, sa kanyang pag-aaral, mas magaling pa po siya ngayon doon sa kanya nagtuturo sa kanya. Amen? Mayroon naging engineer, mayroon naging teacher, mayroon naging abogado. Mga mahal ko, hinahangaan sa talino. Dahil seryoso siya sa kanyang ginagawa. Tayo mga Kristiyano ganun. Habang ikaw hindi ka lang sa lahat ng oras mga awit. Amen. Before na kami tumayo sa inyong harap upang mangaral kami, gumaya rin kami ordinary Christian. Amen. Naging musician, naging mga awit, naging attendance, naging tagalinis kung saan utusan. Di ba? Kasi doon susubukin naman ng Panginoon yung humility mo. Doon makikita ng Diyos, kung talagang handa kang tumalima, handa kang sumunod. Di ba? Mahal, ang mga alagad ng ating mahal na Panginoon gabi, araw, habang sila naglalakbay, napapagod sila. Kaya nga sabi ni Peter, Panginoon, araw-araw kasama mo kami. Di ba? Gabi kasama mo kami. Panginoon, ano ang aming kakamtin? Sabi ng Diyos, Peter, sapat na sa iyo ang buhay na walang hanggan. Si Pablo, ganun din. Sabi niya, Panginoon, ako ay may kapansanan, 3 beses ako'y nanalangin, pero hindi mo ako tinugon. Ano ang sagot sa kanyang Diyos? Pablo, nadinig ko ang panalangin mo, pero sapat na sa iyo ang buhay na walang hanggan. Diba? So tayo ay tinalaga ng mahal na Panginoon. To be Jesus' disciple then, is to strive to be like Him. Tayo ay tumulad, mga mahal, at mahihigitan disipulo ng Diyos. Kailangan magsikap ka. Praise the Lord. Yan po yung itinuturo ng ating beloved na Mother nung siya ay nagsasandi school sa mga kabataan. Sino pong nakaabot nung ating beloved Mother before Sunday, after ng sulim, nagbabible study siya. Okay, God bless you. Tinuturo sa mga kabataan, huwag niyo sayangin ang oras. Huwag niyo sayangin ang panahon.
na isa pa rin ako sa nalihans noon, mga teenager, mga lahat na mga kabataan, wala pang 20, lumapit sa harap palihans, at kayo'y gagamitin ng mahal na Panginoon. Dahil sila ang inanoint, sila ang nilangisan ng ating dakilang Diyos. So, doon, mga mahal, sabi, higit kung nagagawa ng mga nangangaral, darating ang araw, kayo ang gagamitin ng Diyos. Kaya ngayon makita mo yung dating mga awit lang, mga mahal, dating nagpupunas-punas lang doon sa Lunita Grand Sun, doon sa Marikina nung panahon. Ngayon, mga preacher na, nagdadala na ng Word of God. Kasi sa ganung bagay, makikita ng ating mahal na Panginoong Diyos yung ating pagbibigay pansin at pagpapahalaga. Sabi, ang isang guro, habang nakikinig ka, mapapantayan mo at makukuha mo yung tinuturo ng iyong guro. Pero kung ikaw, mangin mahal, ay hindi maging seryoso, 5 taong ka na sa grade 2, school bukol ka pa rin. Di ba? Hindi makagraduate, mangin mahal. Dahil mas marunong pa po siya doon sa nagtuturo. Sa ating kapanahunan ngayon, mangin mahal, tayo tinuturuan sa mga espiritual na mga bagay upang tayo ay hindi maiwan sa rapture. Upang ating gampanan ang ating matungkulin sa Diyos. Kahit saan mamdakon naroon tayo sa mundo, sa bawat outstation natin sa buong daigdig, mga minmahal, nadyan tayo, tinalagal tayo ng mahal na Panginoon. Tayo yung tinatawag na alagad upang ating gawin ang nagsugo. Sabi nga ng Romans chapter 8, verse 29, disipulo ng Diyos, kinakailangan sikapin niya ang lahat ng mga bagay. From the book of Romans chapter 8, verse 29. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Amen. Sa Tagalog, sapagkat yaong mga unay pa'y kaniyang nakilala ay itinaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So, mangin mahal, ano ba ang tinatawag naging larawan ng kanyang anak? Ang ating mahal na Panginoon na katawang tao. Tayo inilarawan. Ilang taon ang mahal na Panginoon no siya po'y nagsimulang mangaral? Ilan? 12 years old. Mahal na Panginoon, hinangaan siya sa kanyang salita, sa kanyang pangangaral sa Jerusalem. At ang sabi po ng banal na sulatan, for know he also that president of the comfort to the image of his Son, and that might be the firstborn among many brethren. Kaniyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming mga kapapatiran. Sa buhay, maging example. Kaya, mangin mahal, are you trying to follow Jesus because like Him? Tayo, mangin mahal, at least you do. It cannot be said that you are His disciple. And Jesus gave us some in defying the mark which helped in the true disciple. Ikaw ay tinalaga, mangin mahal, upang subukin yung kakayanan natin, yung ating ginagawa para sa harap ng ating mahal na Panginoon. Yan, nagsasabing disipulo, mangin mahal, ng Diyos, ibinigay tayo ng ating mahal na Panginoon ng palatandaan. Handa niyang iwanan ang mundong ito. Amen. Ang tunay na lingkod ng Diyos, handa niyang iwanan, mangin mahal, kung anong layaw sa mundong ito para siya ay gamitin ng ating mahal na Panginoon. Kaya mangin mahal, tayo po nakita natin habang tayo ay naglilingkod sa Kanya. Tayo'y lalong tinuturuan na laging matuwid sa harap ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kung tayo'y matuwid na, wala na magpipreach, wala nang mangangaral. Pero hanggang ngayon, mangin mahal, gusto natin ang bawat isa sa atin ay maging kabalikat sa gawain ng Diyos. Napakaraming taong napapahamak, nakikita natin kulang na kulang. Mangin mahal, sinong gagamitin naman ng Panginoon? Tayong lahat. Mark of discipleship. Ang palatandaan na ikaw ay tinawag ng ating mahal na Panginoon. Abide in Jesus' word. Manatili ka sa Kanyang salita. Huwag nating gayahan ang sabi roon nung iba, mangin mahal, sila ay tumalikod at hindi sila nagpatuloy sa kuling sa kanila. Amen? Hindi nila binigyan ng pansin ang panawagan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng John chapter 8, verse
31. The Gospel according to St. John chapter 8, verse 31. Then said Jesus to those Jews which believed on him, If you continue in my word, then are you my disciples indeed. Sa Tagalog, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisimpalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ngayon, yung Hudyo na yon, mahal, baka nakikinig, pero hindi sila sincero. Ganon din sa buhay ng mga Kristiyano, minsan nakikinig tayo, nagsamba tayo, dumalo tayo, pero wala tayong naunawaan. Wala tayong nadama, hindi tayo umiyak, hindi tayo napuspos. Sa mga alagad, mahal, naroon din, sumasama rin ang mga Hudyo sa mahal ng Panginoon Pero hindi nangahulugan na sila iligtas na. Sapagkat hindi sila naging seryoso, hindi na binibigyan ng halaga. Kaya then Jesus said to those Jews which believe on Him, if you continue in my word, then are ye my disciple indeed. Sila'y sumampalataya din. Everybody say, praise the Lord. Kaya kung kayo magsipanatili sa aking salita, kayo ay tatawaging alagad ko. Kaya mahal tayo, ilang taon na nadyan tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Maraming mabibigat na mga trial sa pagsubok, pero hindi natin tinignan yan. Yan ang mga tunay na alagad ng Diyos. Gaya, mga mahal, ng ating dearly beloved honorable pastor, ng ating beloved parish in the Lord. Nakipagbaka ng pananampalataya. Pinanghawakan nila ang kuling sa kanila ng ating mahal na Panginoon sa ating iglesia. Mga mahal, this word, simply being the legend student of the teacher of Christ. Ito yung nangangahulugan na masikap ang isang estudyante na kanyang maipangaral, kanyang matutunan para siya ay makabalikat. Iniisip niya, balang araw, ako'y maging gaya mo rin isang guro. Tatayo ako. Yun ang nais ng mahal na Panginoon. Amen. Ang iba sa atin, galing sa pagiging children choir, naging single, naging youth choir, naging pioneer choir. Praise the Lord. Naging adults na. Amen. Praise God. Ako po, yung dito sa aking Manginmalin na Sanayin province sa Pilipinas. Nung una, di na tayo naka-assign. Yung choir member doon, Manginmahal, kumbaga, teenager pa, hanggang sa nagka-asawa, nagka-anak. Ngayon, adults na, anak na niya ngayon, ang painis. Pero, inyong abalingkod pa rin nagpipreach. Di ba? Yun, tinutularan, ginagawa natin. Kaya, Manginmahal ko, nangangahulugan na sinisikap mo. Bakit may mga bantulot na Kristiyano? Huwag kayo masaktan, kahit kayo nanonood. Yan totoo. May mga Kristiyanong reklamador. May Kristiyanong hindi lumago yung faith. Matagal na sa iglesia, Manginmahal, pero hindi mo makita na active na kanyang ginagampanan pagiging alagan. Magsamba lang, okay lang. Praise the Lord. Wala lang. Parang sabi nga isang estudyante, nag-aaral siya pero wala siyang naunawaan. Di ba? Manginmahal, sa ating buhay, ganun Mahirap kasi ang bunga niyan, ma-blessing tayo. Magbubunga yan ng palalamig, magbubunga yan ng mga question, magbubunga yan ng mga negatibo. Yan ang gusto ng kaaway. Yung ating pabayaan, yung ating tungkulin sa iglesia, yan ang gusto ng diablo Pero kapag ikay aktibo, Manginmahal, kahit anong gawin ng diablo, hindi siya magtatagumpay sa iyo. Kasi naranasan na po yan ng unang mga mananampalataya. Kaya yung pangangaral, kaya sasabihin natin, mahal ng Panginoon, ako na bakit ako nagkaganito, ako na may ginamit mo, Lord? Then, diba? Sabi ng Biblia, hindi lamang mo yung verse ng Matthew 7:21 up to 23, doon sa mga unbeliever. Sa atin din to. Sabi, not and everyone that sent unto me, Lord, Lord, diba? Shall enter unto the kingdom of heaven. But he that doeth the will of my Father which in heaven. Sasabihin na iba, hindi, Manginmahal,
na nagsasabi sa Panginoon, Panginoon, ay makakarating sa Diyos. At makakatuwiran sila at sasabihin, marami magsasabi sa akin, araw na yon, Panginoon, hindi ba kami ay nagsisipanghula rin? Diba? Mangin mahal, many will say to me in that day, Lord. Yan, yung parang dumating na po, yung nagsisisi sa kanyang ginagawa. Pero tayo, mangin mahal ko, kaya tayo naglilingkod sa mahal ng Panginoon, every service, and Wednesday and Friday, Sunday, na dyan ang Word of God, mga testimony pa lang, busog ka na sa spiritual. Amas mo, man mapuspos ka sa pagiging choir member, busog ka na. Sabi ko nga, mga mahal, kapag nakita mo grabing moving, grabing kilos ng mahal na Panginoon, sabi ko sa mga kapatid, kahit di na kami mag-preach, kami revive na. Dahil yung kalakasan natin Yan yung lakas natin. Yung kita natin na lugod ang mahal na Panginoon sa mga bagay ng ating pagtitipon, sa mga bagay ng ating pagsamba sa Kanya. Praise God. Kaili po. From the Gospel of Matthew, chapter 7, verses 21, 22, and 23. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devil? And in thy name done many wonderful works? And then will I propose unto them, I'll never know you. Depart from me, ye that work in iniquity. Sa Tagalog, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magagayoy, ipapahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nangikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Gusto yata, mga mahal ay mga Kristiyano, mangyari pa yung verse 23 sa buhay nila. Diba? Nakakatakot. Anytime ra-rapture. Mga mahal, hindi nagsabi man ang Panginoon kailan. Kaya, mga mahal, tingnan po natin ang panahon na nagaganap at nangyayari ngayon. Kaya kung hindi ka aware sa faith mo, sa pananampalataya natin, sayang ang ilang taon ng ating sacrifice sa paglilingkod. Diba? Yung wala nga sa katotohanan, sa bawat lugar na ating nababalita, talagang pinipilit nilang makapagpuri. Pero nakikita natin, hindi nakarating sa Diyos yung kanilang ginawa. Tayo, mga mahal, daman-daman natin dito. Saan mang dako, saan man tayo naroon, kapag seryoso tayo nagsamba, na dyan ang pagkilos ng ating mahal na Panginoon. Kaya sasabihin ng iba, yung mga nagpabaya, mahal ng Panginoon, bakit kami naiwan sa rapture? Mahal ng Panginoon, bakit naging ganito yung buhay mo? Kami na may naglingkod din sa iyo, kami na may nagbigay din sa iyo, kami na may ginamit mo rin. Verse 23, and then I promise unto them, I never knew you depart from me, ye that work iniquity. Masakit pakinggan, pero hindi ang nagsabi nito ay tao. Mangaral mismo ang ating mahal na Panginoon. Ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Yung mga bagay, mga mahal, na kaya tayo inaalagaan ng prayer ng ating dearly beloved noble pastor sa bawat lugar upang ating lubos na pahalagahan ang kuling sa atin ng mahal na Panginoon. Bigyan natin ng pansin, mga mahal, ang mga bagay na ating mundo at ating nakikita sa buong daigdig, anytime, mga mahal, magaganap at mangyayari, babalik ang mahal na Panginoon. Ang bagay na ito, mga mahal, ay lubos nating panghawakang matibay. Desire ng ating puso, mga mahal, huwag tayong mapapigil sa kaaway. Desire ng ating puso, gamitin tayo sa iglesia, gamitin tayo sa gawain. Ibigay mo, bodies a living sacrifice. Gawin natin lahat ng bagay, pagbibigay kalwalhatian, lugod sa mahal na Panginoon.
Kaya ang sabi, a new commandment I give unto you. Ano ba yung a new commandment I give unto you? Napakasimpleng bagay. Inawit natin kanina. Di ba? You shall love the Lord with all my heart. With all my mind. Hanggat malakas ka, hanggat buhay ka. Mga mahal, anong hangarin natin, mga mahal, sa daigdig sa mundong ito? We are the disciple of Jesus. Tayo'y disipulo. May layunin ang ating mahal na Panginoon. Hindi pa tayo sinilang, tinawag ka na ng Diyos para bumalikat sa kanyang gawain. Kaya kahit yung iba, kahit anong layunin nila, talikuran man nila ang gawain ng Diyos, wala kang magagawa. Kuling ka at ikaw ay tatawagin ka ng ating mahal na Panginoon. Mga mahal, sabi ng Biblia, mga mahal, iba'y mga katuwiran na ibang mga Kristiyano, mahal na Panginoon, kami naman ay naglingkod din sa iyo nung mahabang panahon. Bakit kami mapapahamak? Mga mahal na mga bagay, ilang taon man natin ginawa at hindi natin pinahalagan. Hanggang ngayon, ang utos ng Diyos, mga mahal, hindi aalalahanin ng mahal na Panginoon ang mga nakaraang taon na ginawa natin. Ang aalahanin at ang titingnan ng Diyos, yung now na iyong ginagawa, pagbibigay kawalhatian sa Kanya. Love the brethren. Mahalin mo ang iglesia, mahalin mo ang mga pagkakapatiran. Everybody say amen. Minsan, maraming mga kapatiran, mga word by word, masaktan ka. By word, mahal. Pero nadyan pa rin yung ating prayer. Yan ang turo sa atin ng Biblia ng ating malapastor. Nakita natin sa ating beloved praise in the Lord. Everybody say amen. Minsan, ibigay ko mag-iibigan sa isa't isa. Yung pag-ibig na ito na nagmumula sa Diyos. Kindly po. Hallelujah. Praise the Lord. From the book of John, chapter 13, verses 34 and 35. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if you love one to another. Yes. Sa Tagalog po, isang bagong utos ang sa inyo'y ibibigay ko, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao, na kayo'y aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Praise the Lord. Amen. Everybody say, praise the Lord. May kapatiran tayo sa Pilipinas. Kapag sila nagsamba, buo maghanak, sama-sama sila. Yung kapitbahay nila, laging tinitingnan sila. Sabi, nakakatuwa naman itong mga ito. Pag Sunday, pag nagsama-sama, sarado yung bahay, sarado yung tindahan, sama-sama sa gawain. Tinitingnan sila kapitbahay. Mahal, alam nyo ba? Bumilang ang ilang week, nag-design ng kapitbahay ng pamilya. Sabi sa kanya, gusto namin sumama sa inyong pinupuntahan. Hindi na nasisiran yun, ha? Pero bakit? Lumiwanag ang liwanag ni Kristo sa buong pamilya. Kaya, mahal, yung pagmamahal, yung pag-ibig, kasi hindi nila nakikita na nag-aawayan. But they say amen. Ay kita mo naman sa Pilipinas, ay mga Pilipino kapag nag-awayan dyan, walang pakialam dyan sa mga nakakadinig, di ba? Sigawan doon, sisigaw din yung isa. Pero ang sagot ng ating mga term, love, pag-ibig mula sa Diyos. Sabi ng mahal ng Panginoon, unto you that you love one another. As I love you, that you also love another. Ginagawa natin na ito. Doon pa man tayo masave sa iglesia. Amen? Ipanalangin mo yung kapatid natin sa mahal ng Panginoon. Iibigin mo. By this all men know that you are my disciple if you have one to another. Yan ang sabi. With a love, yun ba ating pattern? Pattern after the love of Jesus. Maging halimbawa, gaya ng pag-ibig ng Diyos na kanyang binigay. Sinugatan, binugbog, nilatigo, may isang salita, walang lumabas sa bibig ng ating dakilang Diyos na siya nagkatawan tao. Dinuraan, mahal, hindi nakita mga bagay na ginawa. Yun yung pag-ibig. At ngayon, yan ang dahilan kung bakit tayo narito sa iglesyang ito. Yan ang pattern, ang ating mga pastor, kung paano isanakripisyo nila yung kanilang buhay.
Kaya sabi nga po ng John 15:8, mangin mahal, dito na po, okay, kindly, pakibasa. Maiksi lang to. From the book of John, chapter 15, verse 8. Herein is my Father glorified, that you bear much fruit, so shall you be my disciples. Sa Tagalog, sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. So, mangin mahal, yung pagbubunga pala, isa po yan sa tungkulin natin. Ha? Isa sa ginagawa natin yan, mangin mahal ko mga kapatid. Here is my Father glorified. Para malawalhati daw ang Diyos, that you bear much fruit, or shall ye be my disciples. Tayo, mangin mahal, magsisipagbunga tayo ng marami upang tayo maging isang tunay na alagad. Huwag natin gayahan, mangin mahal, ang mga Hudyo, nakinig sila, pero sabi naman na Panginoon sila sa atin, mananatili sila sa salita ko, sabi ng ating mahal na Panginoon. Pero kung hindi sila mananatili, aalisin sila. Praise the Lord. Kaya ang mga lingkod ng Diyos, mga imal biblical, kahit mahirap na mabagay, masaya mong ginagawa, masaya mong ginagampanan ang tungkulin mo sa mahal na Panginoon. Lumiliwanag ang liwanag, let your light to shine before men. Lumiliwanag, sabi ng last verse. Tama ba? Last na yan? Okay, last po isa. Hallelujah, praise the Lord. The Gospel according to St. Matthew chapter 5, verse 16. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father, which is in heaven. Sa Tagalog, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Amen. They say, praise the Lord, hallelujah. Niluluwa natin, nakikita kasi yung liwanag. Praise God. Nadinig nyo isang patutuo na isa nating kapatiran? Doon po sa lugar nila, sa parting Mindanao yan, mangin mahal naghamok, yung isang tao. Mangin mahal may dalang mahabang sundan, itak ba? Mahaba, mangin mahal, lahat yung barangay chairman, lahat ng mga opisyalis tumatakbo, talagang nag-ahatak siya at nagtatatakbo ng kung sino mahagilap nang iitak siya. Lumabas yung kapatiran natin. Yung kapatiran natin, mangin mahal, lumabas. Sabi niya, hallelujah, praise the Lord. Nung masalubong, nung galit na tao, may dalang itak, sabi sa kanya, Brad, praise the Lord, kumusta ka? biglang bumait na mangha yung mga tao. O bakit hindi ka initak? Ay, sabi nung mga tao, ay kasi born again yan, taga Jesus Miracle Crusade. Pagkakamay sa kanya, nang hamok na naman sa iba. Pambanat na naman siya nung ating kapatiran, kinamayan, praise the Lord. But kinumusta pa siya. Pagkatapos ng kamo, nahamok na naman sa iba. Ibig sabihin, alam din ng dyablo yung mga mainit na Kristiyano. Amen ba? Amen, mahal. Sabi, lumiwanag kasi nakikita yung liwanag. Let your light to shine before man, that you may see your good work, mabuting gawa, and glorify Father who is in heaven. Nalaluwalhati natin ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon, hindi sa ating sarili. Kalwalhatian sa Diyos. Kaya magkakaroon, mangin mahal, yon ito, sa mga buhay natin. Kayo daw ay magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil. Ano po yung mga hintil? Hindi mananampalataya. Huwag daw kayo makisabay sa ugali ng mga hintil. But this amen. Kapag kaharap na ninyo, mga hindi mananampalataya, huwag nyo pong sabayan yan. Hindi makikita yung liwanag. Napupundi, hindi makikita sa atin yung liwanag. Kayo nagtatrabaho na sa opisina, may malno. Kaya minsan kapag may mga joke dyan, mga unbelievers ang limutan, tayo na mag-adjust. Hindi tayo kasali niyan. Mamamatay yung ilawan. Sabi ng Biblia, mangin mahal, maging hanis ka. Amen? Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Huwag kang magsasalita ng laban ng anumang bagay na lumalula sa bibig mo. Sasabihin niya, ikala ko born-again ka. Hindi na. Mangin mahal, nadadamage yung pangalang. Amen. Dahil itinataas natin ang Diyos na buhay, makapangyarihan. Kapag mangin mahal, ginantihan ka na masama, sabi nga iba, bilang alagad ng Diyos, ginantihan ka, sabi nga, sinampal ka sa kaliwa,
ibigay mo yung kanan. Amen. Binato ka ng tinapay, binato ka ng bato, batuhin mo na yung tinapay. Kung yung tinapay nakasilid naman sa garapon, wasak din yun. Binato mo nga tinapay nasa garapon, pag bato mo, bukol din yun, di ba? Tapos sabihin mo, kuya, tinapay man binato ko, nasa garapon man. Mas matigas pa sa bato yun. May mga bagay, mangimal tayo, na hindi natin nababantayan. Sa buhay natin, mangimal, kasi ibang-iba po kasi sa atin yung, sabi nga ng ating beloved Mama Der lagi, mga anak, maging saan, sa maraming tao, mag-iilawan, nakikita tayo. Pumunta ka sa maraming tao, naka-uniform ka na ganyan. Pumunta ka, kitang-kita ka, dahil nagdiliwanag po tayo. Amen. At kapag nakakita sa Kristiyano pa, naka-uniform pa, huy, ba't nandiyan ka? Bawal yan ah. Di ba? Ganun ka pamisa. Totoo naman. Amen. Ang sabi, mangin mahal, yung ating timtimang ugali sa gitna ng mga hintel, yung mga hindi noon nananampalataya, upang sa mga bagay ay nagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama. Huwag daw tayong makisali dyan. Kindly po, makibasa. 1 Peter chapter 2, verse 12. Having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoer, they may, by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Na kayo'y mga karoon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil. Amen. Upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama. Dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Iba din si Amen. Di ba yung patutuko sa inyo kanina? Yung lasing, pinaghihimok yung mga tao dumarumbado, takbuhan sila. Pero yung Kristiyano, sinalubong pa. Praise the Lord. Oh, dahil, bakit nangyari yon? Dahil nakikita yung liwanag sa pamilya nila. Takot din ang diablo kahit anong tapang ng demonyo, kahit anong tapak ng diablo. Kapag nakita ang mga Kristiyano, prayerful, naglilingkod sa Diyos, wala siya. Amen. Nangangatal pa nga, sabi nga ng ating malabasor, nangangatal agad yung diablo kapag ang Kristiyano, mga alagad ng Diyos, itinaas mo na yung kamay mo, ang diablo galit, katal na takot yan. Dahil yan yung power natin. Kaya tayo lagi nagsasamba, nagpupuri sa Diyos. Amen. Masarap po mangaral, pero mag-overnight niya na tayo nito. Are you disciple of Jesus? Tayo tumayo, purihin natin malang Panginoon. Mangimahal sa awitin na papuri sa Diyos sa ating pong mga baguhan. Mayroon po tayo ngayon, mangimahal. Pwede po niyong i-assist o magi sa ating mga nanonood. Mangimahal, you give me love. Mangimahal, ating awitin ang awitin ito. Isa puso natin. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Luwalhatiin natin ang Diyos sa buhay. You gave me love when no one gave me time of day. Purihin natin malang Panginoon. Deep inside, where the rest of the world look away. Hallelujah. You smile at me when the dirt runs everywhere. You gave me love. We look up. That's why I always say no. That's why I go. Purihin natin naman na Panginoon. You touch my heart
You gave me laughter after I cried. Yes, glory to God. You heard my praise, and the rest of the world knows it's you. I look in your eyes, and I found You give me a laugh. We nobody give me a praise. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah! That's why I come. You save me all. Hallelujah! That's why I come. You know, you touch my heart. You touch my soul. It helps me start over again. Hallelujah. That's why I love you, Jesus. That's hallelujah. You give me love. We don't Makiman, bago po namin ituloy, sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng mga ginagamit. Sabi ng mahal na Panginoon, kayo ay tinawag ko. May kahirapan man. Sabi ng mahal na Panginoon, ako'y kasama niyo. Hanggang matapos sa sanlibutan, ako'y kasama niyo. Sa awiting ito, patuloy natin ang napapanal na presensya ng mahal na Panginoon. Patuloy tayo umawit, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. You give me love. With a body, give me a praise. That's why I'm gonna save you. That's why I call you great. You touch my heart. That's why I love you, Jesus. That's why I'll always give. You gave me love when nobody gave me a praise. Hallelujah, 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 hallelujah. With no
Praise po kapatid sa mga pinagpalang awitin, Panginoon. Sa gabi ito, sa lahat ng ating mga nandirito, magi sa mga webcast viewers natin, kung kayo po'y may mga baguhan na inyong katabi, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon. May 4 na susi ng kaligtasan upang kayo po ay maging ganap sa harap ng Diyos. Unang-una po'y pananampalataya, Hebreo 11:6. At kung walang pananampalataya, ang sino man ay hindi maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Sabagat ang lumalapit sa Diyos, sumampalataya ang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa kanya ay nagsisihana. Pangalawa po ay pagtalikod sa kasalanan, pagsisisi. Mahal gaya po na inyo po napakinggan kapag kayo po ay naglingkod sa Diyos. Yung mga imposible para sa atin bilang tao, walang imposible sa Diyos. Magsisisi ka, tatalikod sa kasalanan. Pangatlo, bautismo sa tubig, yan po ay isa sa iniuutos sa manapay ating binasa kanina. May inyong bautismuhan ang bawat sasampalataya. Pang-apat po, sa espiritual na mabagay, magkakaroon ka ng kapayapaan. Yan po sa inyong lugar, na inyo pong mga loved ones, patanggapin natin. Sabihin niyo po, taas ang kamay, hallelujah. Webcast viewers, sabihin mahal ng Panginoon, ako po ay narito, isang taong makasalanan, nanunumbanig sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking nagawang pagkakasala magmula nang ako ay magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, salamat po sa iyong banal na salita na akin napakinggan upang ako ay magkaroon ng pananampalataya. Tinatanggap kita, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa ngalan ni Jesus, Amen and Amen. Kami po'y manalangin para siya. Dahil na mapagpala naming Ama sa langit sa lahat ng aming mga baguhan at tumanggap webcast viewers. Ito nawa ang pasimula na sila ay magkaroon din ng panampalataya na nagmumula sa iyo. Sa unat dalangin po ito ng iyong propeta at minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Waldis Almeida and beloved children. Amen and Amen. Tayo po'y manalangin na ang ating pong mga pangailangan. Kayo po dyan sa inyong mga tahanan, iba po na sa mga hospital, iba po na sa may mga problema. Sige po, itaas niyo yung kamay. Wala imposible sa Diyos. Aabutin niya tayo saan man po tayong bansa naroon, mga mahal. Hallelujah, hallelujah. Ubod akila naming Ama, makapangyarihan sa lahat sa gabing ito, O Diyos. Sa una dalangin po ito ng dearly beloved noble Pastor Evangelist Waldis Almeida, ang iyong huling propeta and beloved children, and naman po ang mga prayer request ng aming mga iba, mga kapatiran, mga webcast viewers na diyan po sa tahanan, may karamdaman po sila, may mga kahirapan, maging pamilya nila, nasa mga ospital. Abutin mo po sila, malapay noon sa oras ito, maging ang mga kapatiran namin sa lugar ito, mga prayer request nila, malapay pagpalain mo po, maging yung banal na gawain na pinagpala sa lugar na ito, patuloy pang gamitin pa sa ikalalagot, ikaliligtas na maraming mananampalataya. Ito po amin dalangin. Amen and Amen. Praise God. Bilang point of contact, mga mahal, kaliwang kamay sa parte na inyo sa karamdaman, kanang kamay sa ulo, at kung problema, dalawang kamay nakataas po. Isipin niyo po, inabot po ng panalangin, mangin mahal tayo, ng propeta ng Diyos, siya po ang nagdihan sa atin. Demonyo, sakit, karamdaman, leukemia, TB, diabetes, cast out in the name of Jesus. Sa unang dalangin, mga pastor, lahat ng uri nagbibigay dapat pagalingan, mga karamdaman sa mga kapatiran namin, be here right now. Problem be solved. Diabetes, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sabihin mo natin, praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayo. Revelation 19:1, 3 times jump, we glory, we honor unto the Lord God. Praise God. Sabihin natin, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you all, beloved brethren, mga mahal. Pagpalain po kay lahat ng ating pong mahal na Panginoon Kristo. Kaya po mga mahal sa gabing ito, praise the Lord, tayo po ay malapit na po ang kaarawan ng ating dearly beloved noble pastor and beloved minister, Willie James Almeida, na idaraos po ito sa Dako na Amoranto sa Sunday. Tayo po ay sama-samang, hindi po natin piting, hindi gugunitain ang kaarawan ng propeta ng Diyos. Amen? God bless you all, beloved brethren.